Sa ride natin ngayon, bibisitahin natin ang 400-year-old church ng Cavinti, Laguna at titikman ang recommended na halo-halo ng Lumban. May makakasama tayong 2 subscribers na magsisilbing tour guide natin. Hola motoristas! JT here again of Motor, and today may titikman tayong masarap na halo-halo dito sa Lumban at may dadaanan tayong isang 400-year-old na simbahan sa Cavinti. Let's go! Okay, so imimit na natin muna yung kakilala natin dito. Siya din yung nag-recommend nitong creamy halo-halo daw sa Lumban. Nakita niya kasi yung post natin na we are on a quest para sa best halo-halo sa buong Pilipinas. So ito yung post ko, pinakita ko lahat ng mga nasubukan ko na dyan, and pambato daw yon ng Lumban. Kaya excited na ako. Siya rin yung magiging tour guide natin. Kumusta brother? Kumusta? Dito na pala kayo. Kasi na nga ba yung dadalhin mo eh. Oo naman, syempre. Scooter gaming tayo eh. Ano pangalan mo bro? Chris. Ah, okay, si Chris. Nag-i-invite sa'yo sa anniversary. Ah, talaga? Nice meeting you ah. Alright, good to go na tayo. Sige, ngayon muna mauna mag-lead. So naka-click at saka naka-NMAX din. Tayo muna ang tail. So itong si Toshi, yung nagli-lead sa atin ngayon, nakaka-click. Elementary classmate natin yan. Tapos umattend bigla ng meet and greet natin, kaya nagulat ako. So basically mangyayari sa ride today is Kaliraya Loop, pero counterclockwise naman. Usually kasi kadalasan na clockwise natin kinukuha, ngayon pabalik na side naman. First stop natin is yung sa Cavinti Church, ang isang 400-year-old church. Let's go! So bago nga pala sa ride na to, dahil galing tayo sa previous na long ride, nag-change oil na rin tayo. Siyempre yung gamit natin is the Caltex Havolin Supermatic 40 na fully synthetic. Yun ulit yung nilagay natin kasi sa experience ko, iba yung smoothness. Prevent niya yung heat degradation, kasi yung makina natin siyempre lalo na pag mahaba yung biyahe, tapos very demanding pa yung kalsada. Halimbawa sobrang tarik, di ba? Mga kabundukan natin sa Cordillera. So very demanding yung biyahe doon. And syempre normal na kapag stressed yung engine, or sabihin na natin double time yung engine, mag-iinit talaga yan. Naiwasan yung heat degradation sa makina natin. Kaya hiyang tayo sa Caltex Havolin Supermatic 40. So madadaanan na natin na ang Pila. Nandito sa left side natin yung bayan ng Pila. Actually meron tayong gusto ring puntahan dyan. Meron tayong gusto i-feature dyan. Merong parang heritage area or heritage site. Kita mo yung mga preserved na mga lumang bahay tsaka structures ay dyan sa Pila. So siguro next time next ride. So far makulimlim ha. Sana wag tumuloy. Biglang makdo. Turn right na tayo dito. So kung gusto nyo mauna yung Kaliraya Lake, dito kung clockwise kayo, dito magle-left turn kayo. Since counterclockwise nga tayo, kanan tayo ngayon. After the bridge, meron din kilalang halo-halo dito, yung Aling Talengs. Ilang beses na tayo kumain dyan. Hindi ko lang alam kung may ibang variant pero masarap naman siya. Nape-plainan lang ako parang mas type ko kasi yung mas maraming flavors. Huwag ka sana umulan. So pagkatapos ng fire station, mga
Mga 1 kilometer, kakanan na tayo, no? So after the bridge, dito na yung kakananan. Town proper. Right turn tayo. Mamaya doon tayo. So dire-diretso lang, and ayun, kita ko na yung church. Makikita natin agad yung church. So malapit siya sa municipal building. So this is the Transfiguration of Our Lord Parish Church. Actually, nakapunta na tayo dito last time, pero hindi natin na nagpark lang tayo actually. Hindi pa natin napuntahan sa loob. So ngayon pupuntahan natin. Alright? This is also known as the Cavinti Church. Alrighty. Alright, so andito na nga tayo sa Cavinti Church, also known as Transfiguration of Our Lord Parish Church. So nanggaling na tayo dito actually dati doon sa Municipal Hall. Meron tayong briefing actually, kasama natin yung mga ibang vloggers. Pero hindi natin to napuntahan, yung pinaka-church sa likod natin. So puntahan natin ngayon. By the way, pakilala ko ulit. Ito nga pala si Toshi. Hello, hello, hello. Kumusta brother? Ito yung kaklase ko ng elementary na nagkita ulit kami sa pagbumotor. Nice having you bro. At salamat sa mabilis ang biglaang yaya. Biglaan yan. Oo, kagabi ko lang siya actually minessage, tinatanong ko nga kung available siya. Yan, so at least meron tayong ngayon, guide. Salamat ulit brother ha. Thank you. Ito naman si Sir Chris. Oh, yan, si Boss Chris. Nice meeting you. Paano pala kayo nagkakilala? Sa riding na lang din? Actually sa isang club, Apex Club. Apex Club. Sa LB ka rin ba? Kabuyaw. Kabuyaw ko pa galing? Subscriber daw siya nung pa lang, pandemic pa lang, no? Tama ba? Salamat sa pagpunta, bossing ha. So meron silang upcoming event. Tingnan natin kung makapunta tayo. Laguna Motor Riders Federation. So 18 years. Wow, congratulations. Okay, punta na tayo sa simbahan. Let's go. So ito siya, no? Tingnan natin kung bukas. Sana. Hindi naman halatang puyat-puyat tayo. Anyway, quick background lang. This church is 400 years old. Yes, ganong katanda na tong church na to. Siyempre, marami ng renovations yan dahil sa mga damages ng mga calamities, mga earthquake, diba? Mga bagyo. Established to is parang 1619. Nabuo siya ng 1621. So, ganon na siya katanda. 403 years old. Originally, gawa yan siyempre sa mga adobe, no? Kita nyo siya. So, yun, may mga, kita mo na yung mga repairs and mga ganyan. Dahil nga sa mga calamities. Pero, yung pinaka-structure, makita nyo pa rin, marami pa rin dyan na original. So ito yung kabilang gate, no? Doon usually yung entrance, and doon yung munisipyo. Pasok ka dito, ito na yung parking. Kaya meron ding entrance dito. So siguro kapag may mga wedding, kailangan nandito sa harap mismo. Apyo. Okay, pasok na tayo sa loob. Oh. So let's say a little prayer. So, aakyat daw tayo doon sa taas. Bumagyo? Oo nga pala. Oo. Pero hindi naman bumaha, kuya. Hindi naman bumaha. Ano lang, pinasok lang yung galing sa bubong or sa taas. Ay, mga lapitan ko lang saglit 1892, oh. Grabe. Sobrang luma na ng mga books. Oh. Dito na tayo. Ay. Ito, secret passage. Sa bell tower. Bell tower nga. So, nandun na sila sa taas.
By the way, motorista, sigurado may mga magtatanong naman ito. Nasa inyo iba nating mga nakakasama dati. So sabi ko nga sa inyo, this is a weekday. May mga pasok sila, so hindi available. Tsaka one day lang naman to. Siya in-invite natin kasi taga Los Baños lang siya. So, tapos maikli lang naman to. Okay? Taras. Ayan yung pababa. Lapit to. Oh, meron pa pala sa taas. Ala ko ito na, doon pa pala oh. Ilang stairs ba to? Gandang practice to ah. Ito nga. Ito na tayo. And ito na. Ito na yung pinaka-bell. What? Hindi lang. So, isa't kalahati. 150 years. Anyway, ito nga ng church na ito, 400 years. Pero makakita ka ng 100 plus years at kalahating century. Functioning ko siya. Ha? Functioning ko siya. Functioning. Tsaka ito mga motorista. Ano ba kadalasan yung kinakasira niya? Nababasag ba siya or para mag-retire? Alin? Ayun, basag na. Yun, nagagamit pa kayo. Papaisa. Yun oo nga, no, may crack. Yan. So, nababasag din siya. Pinakataas. So, sige, taas. Hirap ng cameraman. That's true. Ang motorista, so, ganyan lang siya kaliit, oh. Parang bunker. Oo, no? So, ito yung top tower. Ooh! Buong bayan. Voila! Kitang-kita mo na dito. So, ito siya, pinakataas. Ayan, oh. Ayan. Wow! Parang bunker. So, panoramic view ng Cavinti. Diyan tayo nagpark. Motor natin. Taas. Nakakalula. Wow. So obviously, yung mga bell towers, nasa tuktok talaga yan, di ba? Parang marinig ng buong town, basically. Ngayon, nabasa pa kasi nga bumagyo recently. Ito yung baba, oh. Ito yung munisipyo. Ito yung Banahaw, Mount Banahaw. Yun, oh. Kauna-unahan daw, si Kultur. Ng pinakyat. Ano sa? So si Kuya, ako lang daw yung vlogger na pinakit niya dito. Yung iba daw sa baba lang. May plano mo kami tulak ko yan. Thank you Kuya sa pagpapaan sa amin dito. Pagpapakita nitong panoramic view ng Cavinti. Ganda. Paalam muna. So nakapagbigay na tayo ng offering. And ngayon papunta na tayo ng Lumot Lake para sa photo ops ulit. Let's go. Sige po. Ano to? One way ba yun? Baka one way nga. Nakaka-amaze yung ganyang katatanda ng mga structures. Ayun na ang Bumbungan Eco Park. Lumot Lake. Pwede tayo sa kabila. Mayroon pang kabilang side.
Tops. At ito ang Lumot Lake, aka Sierra Lake, na isa pang man-made reservoir sa Cavinti, Laguna, gaya ng Caliraya Lake. Mas maliit ito at less developed kaysa sa Caliraya, pero marami na ding nagsusulpot ang resorts dito at iba pang developments. Masarap talagang magmuni-muni sa nature, lalo na at ang tumitig sa isang lawa. Nakaka-relax at parang nawawala ang mga problema mo, kahit panandalian lang. O siya, tama na. Baka magkaiyakan pa tayo dito. Goodbye muna Lumot Lake. Biyahe na kami, papunta na sa halo-halo. Let's go! Halo-halo. Siyempre kain muna tayo ng meal bago tayo mag-dessert. Woo! Sarap. Makulimlim pa rin. Kakambal, wag ka munang pumunta ha. Diyan ka lang. Steady ka lang, steady. So madadaanan natin yung main na Caliraya Lake. Hindi na tayo titigil doon kasi ilang beses na. Pero papakita ko pa rin sa inyo. So ito na ang Caliraya Lake, Motoristas. Kung gusto nyo ng mas maraming shots nito, drone shots and mas babad, click nyo yung link sa taas and check nyo rin yung description. Maraming links doon ng mga videos natin. Alright? Ito ang isa sa mga magandang views dito, Motoristas. Oh. Ganda. And main road na tayo. So a few kilometers na lang, nandiyan yan sa left side, Elvira's, no? Elvira's creamy halo-halo daw. So tingnan natin. Ito yung mga gusto natin na fini-feature or mga pinupuntahan. Pwedeng hindi siya masyadong kilala pero masarap pala yung food niya, di ba? Ito yung mga worthy na ma-feature. I think malapit na dito. Ito ba yun? Ayun, ang Elvira's. I love Elvira's. So, bago mag-Petron, tayo magpa-park. Yung motor natin, ayun si Kuya. Tinatakpan niya. Tayo na bahala sa kanya mamaya. At ito na ang Elvira's. Elvira's Bulalo pala siya. Yan, Elvira's. So ito na, as always excited tayo pag may susubukan tayong bagong contender. Tara, pasok na tayo. Yan, so ito siya. Yes, meal tayo, tapos saka tayo mag-dessert. Meal muna. Ate, anong bestseller nyo? Na rice? Ribsilog po, sir. Ano pa? Ribsilog po. Ribsilog? Sisig with rice. Tsaka sisig with rice. Yes. Ano sa inyo? Ribsilog. Ribs. Sisig with rice na lang. Sisig with rice. Ikaw, bro? Dalawang sisig with rice, tsaka isang rib silog. Okay po, sir. Basta yung halo-halo. Halo-halo to follow na lang. Okay. Thank you. Kaya tayo. Oh, grabe init. Pero mas gusto ko na to.
Kaysa yung kakambal ko. Ano mo na, ano to, bro? Actually, repair lang to ng asawa ng barkada ko. Then tinry namin. Masarap pa naman. So sabi niya, ano daw, swerte daw na wala masyadong tao ngayon. Lagi pa puno dito? Lagi po dito lang. Weekend itong marami. Lalo pagtanghali. Sisig nila. Sa inyong dalawa yan, bro? Yan. Bango. Ito na yung ribs silog. So ribs, thank you, bro. Yan ang ribs silog. This is 130. Yun yata is, if I'm not mistaken, 110. Nakita nyo naman kanina. Ito na yung halo-halo motoristas. Sinerve agad ni ate, kumakain ba kami? Kakasimula pa namin. Sige, anyway, maya-maya. And habang di pa natutuna para makita nyo. Ang cute ng ano, ng label, no? Pad paper. Yan, tingnan natin, ha? Baka masusurprise tayo. Ayun, kararating lang. So, yung prank pala yung kanina. Ito na yung totoo. Smaller, halo-halo yun. Ito na yung ano natin. Bro, bro, kunin mo na yun siya. Malala ka. Naman. Ito na. So ako kasi, pag nagtatry ako, hindi ko muna hinahalo. Tinatry ko muna unti-unti. So tinry ko yung ice nila. So lambot ka niya. Pinong-pino yung ano niya, oh. Pinong-pino. Nakikigulo. Pinong-pino yung ice niya. Palaban to, palaban. Palaban. Sige, try pa natin. Ito na, hinalo na natin. At ngayon try naman natin na halo na siya kasama ng mga sangkap. Kasi yung ice pa lang. Yung ice palaban eh. Palaban yung yelo. Kasi ganun yun eh. Yung sikreto doon, yung sa bagas-bas. Yung ice na parang timplado na agad. Tapos very fine. So, it melts in your mouth yung dating. Parang halos ice cream na, di ba? Yun, kakatalo doon sa sahog. Kirsten! Ngayon pa lang, marirecommend ko na to. Pagdaan nyo dito sa Lumban area, katabi lang ng Petron. Pag nagkikrave kayo kapag nainitan kayo or nagkikrave kayo sa dessert, must try. Sakto ang tamis. Talagang hindi ka mauumay sa sobrang tamis. Ito saktong-sakto. So ito yung halo-halo. Ito yung maliit kanina. Ito yung halo-halo natin, 95. So 15 pesos lang, doon ka na sa malaki. So bago tayo matapos, baka hindi na ako magpagpaalam sa'yo eh, bro. Maraming salamat ulit, ha. Thank you sa invite. Oo. Kahit biglaan. Walang problema. Sige, brother, thanks. Ikaw, bossing, ha. Salamat din sa pagsama, ha. Sana maulit-ulit. Yes. Next time ulit, ha. Lagi akong available pag ang motor ang ano. Yun naman, ha. Shoutout sa nag-iisa kong asawa. Talagang wala naman nagtatanong kung ilan, pero sinabi niya. Parang guilty, ha. Hindi, joke. Lil Flores. Shoutout po, shoutout. Thanks, brother. So ayan, ito, tapos na tayo ito, katabi nga ng Petron. Grabe, busog. Ano, ayun na ba? Ayun na ba kakambal ko? Ha? Sasalubong sa atin. Alright, Patrices. Nice, super nice ride. Let's go. Ayun na, mambo na nga. Yun na ang kakambal ko. Ayaw mo wala sa eksena. Ayaw mo wala sa eksena ba? So ang rating natin sa halo-halo is 9 out of 10. Kasi masarap siya. Sabi ko nga, I can recommend it sa mga dadaan doon. Siguro lamang lang si Bagasbas sa sahog. Pero again, for 95 pesos, di ka naman mag-expect ng super premium na mga sangkap doon, di ba? Parang ano yun, nagpalugi na sila. So for that price, actually sobrang sulit na siya. Best tasting overall. Still dun sa Bagasbas pa rin. That's it sa ride natin. And nakakatuwa yung mga ganito na super smooth lang, no? Yung biyahe nyo, yung mga destinations, yung kainan and all. Napakaganda ng experience. Kaya sobrang happy tayo sa langis natin na again, pinoprotektahan yung makina natin. And sinisiguro na smooth ang ride natin. Okay? So abangan nyo ang mga future adventures natin. Huwag kalimutang mag-subscribe. Once again, this is JT of Motor. Adios, motoristas!